Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Sa 5 pirasong kikiam? 2 sakay na ikot jeep? Sa extra rice ng mga fast food chain? Ayon sa National Economic and Development Authority, sapat na raw ang 63 pesos o 21 pesos per meal bilang food budget sa isang araw. Totoo ba ito? Area 2, ang pinakasikat na kainan na street sa buong UP Diliman. Tingnan natin kung may mga budget meal dito. Short answer? No, hindi kaya. At doon na nagtatapos ang video. Hit like, comment, share, and... Oh wait, nag-expect ka talaga na magkakasya yung 64 pesos sa isang araw? Eh kulang pa yun sa mango shake eh. Okay, wait. Teka. Mag-mental gymnastics muna tayo. Baka naman yung sinasabi ng NEDA, mapagkakasya sa patingi-tingi. Mag-imbestiga tayo sa mga kiosk. Kaya pinakamura sa combo meal nyo? 40. Alin po? Pandesal. Paano pag kanton lang? Isa nga po. Chili mansi po. Magkano yan? 40. Ito 63. Isang chili mansi pansit canton at 7. I got scammed. 6 lang to ah. Para sa ating breaking news, mga magsasaka sa Cavite nangangamba na masira ang ekta-ektaryang pananim dahil sa nagbabadyang El Nino. Para iulat ang balitang ito, andito si Gabriel Generoso mula sa Silang Cavite. Gabriel? Andito tayo ngayon sa Silang Cavite at naririto ang aking report. Pati mga pananim ay naaapektuhan na rin ng patuloy na pag-angat ng heat index. Ayon sa aming nakapanayam ay ekta-ektarya raw ang mapipinsala dulot ng init ng panahon. Yung mga pinya dito matuyot-tuyot na, lalo na yung susunod namin na baka Agosto pa abutin. Hindi namin sigurado kung maabot namin po yung quota. Hindi po hindi din naman sa amin yung lupa na to. Yung may-ari nga nito, inaalok daw na maglaro ng bilyar. Wala na kaming oras sa mga ganun. Sabi rin ng Pag-asa, maaaring umabot sa susunod na taon ang seasonal drought na ito. Wala na bang magagawa dyan? Kasi talaga namang sayang kung masisira lang. Ilang buwan nilang pinaghirapan yan. Sa ngayon, humihiling na lang yung mga magsasaka natin na umulan sana sa mga susunod na araw at matulungan sana sila ng mga LGUs. Sir Limuel? Ganun ba? Sana nga ay mapatupad yan dahil kawawa naman ang mga magsasaka natin. Salamat Gabriel, nag-uulat mula sa Silang Cavite. Ayun lamang para sa ating breaking news. Abangan nyo ang full coverage namin after ng vlog ito mamayang 7 PM. Salamat. Nandito tayo ngayon sa Cruz Naligas Wet Market para pagkasyahin ng 21 pesos sa isang meal. Tara! Magkano dito sa tingi-tinging itlog? Opo. 10 po. Ano ba to? May small kaya ate? Magkano? Lobe? Eto, 12. 10 isa. Sige nga, 2 nito ate. Kuya, magkano yung pirasong talong sa inyo? 120 kg. Bawal tingi-tingi. Isa lang kailangan ko kuya eh. Pwede naman. Magkano po? Pili ka. Piluhin natin. Salamat po. May pandesal kayo? Ay, wala. Itong buns niya magkano? 15 po. Balik ako ate. 10 pesos sa buns? Hindi yun kasya. May itlog na tayo. 10 pesos, 11 pesos na lang budget natin. Wala na bang ibang bakery dito na mas mura? Ate, may pandesal kayo? Salamat.
tayong mahanap na pandesal. Isa pong buns. Pwede pa pato. Magkano piraso ng mangga nyo, ate? 110 isang kilo. Yung orange yung magkano? 25. Tsaka isa pong orange. Para 45. Magkano sa fishball nyo, ate? Isa nga. Ate, magkano kanin nyo? Apo. Nandito na tayo sa part ng vlog kung saan pagmumukhain kong professional yung setup para naman mas kabilib-bilib yung sasabihin ko. Okay, nice. So what I'm trying to say is... Oh, anong kailangan mo? Ano yung... May stiff neck ka ba? Wait, kailangan natin tong gawin. Kailangan natin mag-practice para sa mga future sponsors natin ng product placement. Kailangan pa ba talaga yun? Okay, wait, hindi mo ata nagigets. Hindi alam ng mga manonood ngayon kung ano nangyari. Bawal ka pa mag-conclude. Hindi nila alam kung ano yung nangyari dun sa mga binili mo sa palengke ng KNL. O sige, tara na nga. Welcome to Waze Cooking Show. Ngayon titingnan natin kung anong mga meal ang kaya nating lutuin for 21 pesos. Also, meron na tayong top-down camera. Are we rich, chat? Una sa lahat, lilinisin natin ang lahat ng mga ingredients. Guys, I'm gonna be honest, nanay ko yung nagluluto ng tortang talong sa amin at never pa ako nakakita ng ganong tortang talong. It's either I did so horribly na hindi na siya recognizable or I'm the next master chef. Feeling ko yung pangalawa. Mango, di na sticky rice. Sa wakas. Okay. 63 pesos. Kasya ba talaga para sa isang maghapon na kainan? Yan ang tanong ng bawat mamamayang Pilipino ngayon matapos ilabas ang pahayag ng NEDA na kasya ang 63 pesos hindi sa kada meal, sa agahan, tanghalian at hapunan sa 3 meal sa isang maghapon na kainan. Pero kung titingnan natin yung mga presyo ng bilihin, yung mga nabili kong ingredients, yung mga presyo ng bilihin sa merkado, parang malayo to sa realidad na magkakasya yung 21 pesos para sa isang meal. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas raw ng 9.5% ang mga presyo ng bilihin nitong mga nakaraang buwan. Mapapansin naman natin yun yung presyo ng baka o baboy, mahigit 350, 400 pesos na. Tapos yung mga gulay na mga repolyo, sitaw, yung 1 kilo umaabot ng 100 plus pesos. So, paano mo pagkakasyahin yung 63 pesos sa isang maghapon kung kahit nga yung mga presyo sa mga karinderya is 70 to 100? Hindi simpleng usapin ng budget ito. Ito ay isang usapin ng food security. Ayon sa 2023 report ng Social Weather Stations, 11.8% ng pamilyang Pilipino ang nakaka-experience ng involuntary hunger. O yung hindi ka nakakain o nakakabili ng pagkain kahit na gusto mo dahil wala kang pera. Isa itong actual na sintomas ng pagiging food poor. Food poor, sabi nila kapag hindi ka or gumagastos ka ng at least 21 pesos, hindi ka food poor. Meaning, may kalayaan kang pumili. Ibig sabihin yung mga pagkain na mabibili natin sa ganung halaga, sa ganung presyo, ay nakakapagbigay din ng angkop na nutrisyon. Sa totoo lang yung pahayag ng NEDA ay nagpapakita lamang kung gaano tayo kabulag sa tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Kung gusto nating solusyonan ang gutom, dapat muna nating siguraduhin kung tama ba yung nakukuha at naibibigay sa ating datos. Dahil kung kasinungalingan ang numero, totoo ang gutom. And
And that's it for this video. Hit like, comment, share, and subscribe. Shoutout sa Soksay 1 Prof ko. Check out this video kung gusto nyo akong makitang mag-prerog ng mga units dahil 4 units lang yun nakuha ko sa unang run ng CRS.